Samantala, initial assessments sa EDSA People Power Anniversary sa trillion peso march ngayong araw. Ating aalamin kasama si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Major Asilo, magandang tanghali po. Yes sir, magandang tanghali po. Ma'am, kumusta po ang kasalukuyang sitwasyon kaugnay ng seguridad sa mga aktibidad or anniversary sa Metro Manila? And we understand na from 13,000 nagdagdag tayo to 14,000 plus na kapulisan. Pakipaliwanag po bakit po natin ginawa ito. Sa kasalukuyan po, nananatiling maayos at kontrolado naman po ang sitwasyon dito sa Metro Manila, lalo po dito sa areas na magkakaroon po tayo ng mga pagtitipon para sa EDSA People Power Anniversary, ganun din po para sa third na trillion peso march. May mga nakaposisyon na po tayong police personnel sa mga identified convergence areas at pangunahing lansangan upang matiyak po ang police visibility at agarang pagtugon kung kinakailangan. Sa ngayon, wala naman po tayong naitatalang major security concern. So regarding po sa ating deployment, meron po tayong 13,448 na nakadeploy na TNP personnel po all over Metro Manila para i-secure po yung ating mga kababayan. Ganun din po para dito sa area naman po dito sa EDSA. Okay. Ma'am, kaugnay naman po ng pagdaraos po ng trillion peso march, no? Ilan na po ba ngayon ang tinatayang dumalo batay po sa monitoring po ng NCRPO at may naitala po ba kayong mga anumang insidente o yung mga paglabag po sa batas? Batay po sa initial ground monitoring natin, tinatayang nasa humigit kumulang na 2,000 na katao po ang kasalukuyang nasa convergence areas. Patuloy po yung ating validation ng eksaktong bilang. Batay po doon sa ating consolidated reports mula po sa iba't ibang map po natin. Sa ngayon, wala po tayong naitalang major untoward incident. May ilang minor traffic na related concerns lamang po na agad naman pong na-manage sa lugar sa pamamagitan po ng ating koordinasyon sa MMDA at iba pang concerned agencies. Major, kung ikukumpara sa mga nakaraang trillion peso march, mas lumaki po ba yung bilang ng mga dumadalo or mas kaunti? At ano po ba yung obserbasyon nyo ngayon sa mga dumadalo dito? Hindi pa po tayo makakapagbigay ng comparative assessment dahil hindi pa po final yung ating consolidated data at hindi pa rin po nagsisimula yung programa po ng trillion peso march. Ang masasabi lamang po natin is batay sa kasalukuyang observation ay maayos at manageable ang crowd behavior at nananatili naman pong under control ang sitwasyon sa mga minomonitor po nating lugar. Okay, Major, we understand you mentioned earlier na wala namang untoward incident na napaulat pero may mga naimbitahan po ba para sa investigasyon kaugnay ng mga aktibidad ngayong araw at may mga lumabag ba sa mga panuntunan? Sa ngayon po, wala pa naman po tayong mga naiimbitahan. Naging cooperative naman po yung ating mga protesters, yung mga nagtitipon-tipon natin. So sana po magtuloy-tuloy yung kanilang pakikipag-cooperate at yung kanilang pagsunod sa mga guidelines na ipinalabas po na naaayon po doon sa permit na ibinigay po sa kanila. Okay. Ma'am, kamusta naman po ang naging koordinasyon ng NCRPO sa mga organizers ng EDSA Commemoration at ng Trillion Peso March bago at habang isinasagawa po yung mga programa at kilos protesta? Maayos po yung naging koordinasyon sa pagitan ng NCRPO at mga organizer bago pa man po yung aktibidad sa pamamagitan po ng coordination meetings kung saan po napag-usapan yung ruta, yung oras, ganun din yung crowd management measures. Habang isinasagawa po yung mga programa, bukas po ang communication lines upang agad pong maresolba ang anumang concern po dito sa ground. Major, may mga naitala bang traffic disruptions or security concerns dito sa mga pangunahing lugar katulad ng EDSA? At ano yung mga ginagawa ng ating kapulisan para naman maiwasan to at saka yung mga countermeasures natin to avoid these kinds of situations? Sa ngayon po, wala naman po tayong na-monitor or reported po na mga traffic disruptions or ganun din po yung security threats. Wala po tayong naitatala pa sa hanggang sa ngayon. Naging maayos po kasi yung ating koordinasyon sa MMDA. Ganun din po sa local government unit ng Mandaluyong at saka ng Quezon City. Kaya po naging maayos po yung flow ng traffic. Meron lamang pong konting pagsikip ng trapiko dahil nga po doon sa mga nagdadagsaan na po yung mga magpa-participate po dito sa Trillion Peso March Run. Okay. Major, nabanggit mo kanina na 13,000 yung ating nakadeploy o 13,000 plus yung ating nakadeploy na kapulisan. At nabanggit mo rin na ito nga patuloy na may mga dumadagsa pa rin. Sa tingin niyo po ba sapat itong ating kapulisan? Sa amin pong pagtataya, sapat naman po yung ating naka-deploy na mga personnel, pero kami naman po, since ang NCRPO ay naka-full alert,
ang ating po mga personnel ay naka-standby lamang po. Meron po tayong reserve force sa ating mga sa Camp Bagong Diwa, ganun din po sa ating mga police districts. At nandyan din naman po ang AFP na kung kinakailangan po at kailangan ng dagdag na puwersa ay sila naman po ay agad-agad natutugon sa ating tawag. Okay, ma'am, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan. Sa ating po mga kababayan, iginagalang po ng NCRPO ang karapatan sa malayang pamamahayag at mapayapang pagtitipon. Ang aming pakiusap lamang po ay manatiling responsable, sumunod po sa napagkasundo ang alituntunin at makipagtulungan po sa mga otoridad upang matiyak po ang kaligtasan ng lahat. Kung kinakailangan po ng agarang police assistance, maaari po kayong lumapit sa mga pulis po natin na nakadeploy or tumawag po sa 911 para sa inyong para mabigyan po kayo ng karampatang tulong. Maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita. Good afternoon, ma'am. Maraming salamat.